Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 5 million buwan-buwan from PCSO? At bukod pa po dyan, meron pa po kayong natatanggap na 10 million pesos kada buwan from the Office of the First Lady. At bukod pa po dyan, di pa po tayo natatapos. Meron pa pong 10 million every month na binibigay sa PCO from the Office of the Executive Secretary. Meron din pong nakapagsabi sa akin na meron kayong napakalaking vault sa PCO na lalagyan ng pera. Kung ako po ba'y magpapadala ng tao ngayon dun para mag-inspect for the existence of a big vault na naglalaman at sisidlan ng pera, pwede niyo po bang i-confirm or i-deny ang existence ng vault na yon na lalagyan ng pera? Madam Speaker, Your Honor, the idea is mabawasan po yung mga contract of service po. That's why hindi pa po na-fulfill. We are still awaiting. Tsaka hindi ho match yung mga positions po doon sa mga tao po dahil meron po yung akmang mga qualifications po. Okay. During the budget hearing for the PCO, sinabi ko baka yung GAOs na yan, pati yung contract of service personnel, ayan yung mga keyboard warriors ng PCO na madiin naman na itinanggi ng ating secretary. Pero ngayon ay nananatiling mahiwaga sa akin dahil sa aking paniniwala, itong mga job order na ito at mga contract of service ay ginagamit talaga na keyboard warriors para mag-react at mag-comment ng maganda sa mga social media platforms ng administrasyon. Madam Speaker, Your Honor, kahit tingnan niyo po ang budget ng PCO, wala po kayo makikita per line na ganyan po na for keyboard warriors. Lahat po, we still contend that kung ano man po ang nakikitang mga likes, these are organic likers po sa mga social media. Wala rin pong ginagamit ng mga reactors. Alam niyo naman po ngayon, masyadong mainit po ang social media. Kung sa presidente po, sa PCO, marami pa rin naman pong masasabi akong loyalists or talagang nagmamahal po sa ating presidente at naniniwala po sa kanyang administrasyon. So, hindi po yun na mga likers po o mga parang reactors po na ginagamit. Machi-check niyo po yan sa item. Wala pong ganyan po sa sinasabi niyong mga reactors po, Your Honor. Kayo po ba'y sigurado dyan, distinguished sponsor, Madam Speaker? Madam Speaker, Your Honor, yes po, Your Honor. Sapagkat meron po akong nakausap na nagtatrabaho dyan na bukod pa po sa kanyang 7,000 a month allowance, meron po siyang 500 pesos load allowance, and if their post reach a certain virality, meron pong platform specific bonuses na matatanggap yung mga creators natin at mga warriors. Let me read to you. Pag ang TikTok content po natin has reached 500,000 views, meron po siyang incentive na matatanggap na additional 5,000 pesos. Pag umabot naman ng 1 million views ang TikTok content niya, meron na namang dagdag na 5,000 piso. Sa Facebook, for write-ups and art cards, pag umabot ng 500 shares, yung art card mo, meron kang additional 5,000 pesos incentive. For video content, pag umabot ng 500,000 views with 500 shares, meron ka na namang tumataginting na 5,000 piso na pabuya o reward. Sa YouTube naman, maka 300,000 views ka lang, meron ka na namang additional 5,000 pesos na gantimpala. At bukod sa yung 500
peso na allowance sa internet or yung prepaid load nila or whatsoever. Madam Speaker, Your Honor, sinubmit na po namin as requested nung committee hearing. Yan din po ang request nyo, Your Honor, para makita kung ano po specifically ang trabaho ng lahat po ng mga nakapasok po sa Presidential Communications Office. At wala po talaga. We really confirm, wala pong mga ganyan, and masyado pong malaki po ang budget na kakailanganin kung idadagdag pa yan. Sa katunayan po, kulang pa nga po ang meron pong karagdagan pa hong budget sana, kaso hindi na po nag-request. So kung idadagdag pa ho yan, mathematically, kumbaga po, ay talagang hindi naman ho kakasya ang budget kung meron pang mga ganyang mga incentives po ang mga empleyado po doon sa sinasabi niyo po. Madali naman po kasi magsabi na nakapasok po ako sa ganitong ahensya, ganito ho ang trabaho ko, ganito ang sweldo ko. Pero sinabit na ho namin kasi as your request, Your Honor, yung lahat po ng kontrata and job descriptions of all the people na nakapasok po sa PCO po, Your Yung Honor. pong 200, thank you, Madam Speaker, distinguished sponsor. Yung pong 242 na contract of service at JOs na yan, lahat po yan are housed inside the PCO building? Madam Speaker, Your Honor, yes, Your Honor. Gaano po kalaki yung building ng PCO? Nakapunta na po ako doon, Your Honor. Hindi naman po mga 4-story, hindi naman po mga 5-story, but actually, kaya po nila. They are comfortably there. Hindi po siya gaanong kalawag, pero hindi naman po siya ganon kalaki. It can house It can the house 240. 242. Yes, Your Honor. Sa tingin ko naman po, hindi magkakaproblema ang PCO in terms of budgeting. Dahil ako rin po ay nakatanggap ng impormasyon na buwan-buwan kayo rin po ay nakakatanggap ng mga assistance from different offices. Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 5 million buwan-buwan from PCSO? Madam Speaker, Your Honor, wala po. Wala po ang natatanggap ang agency na 5 million from PCSO po, Your Honor. 5 million buwan-buwan po ito ah. Wala po, Your Honor. At bukod pa po dyan, meron pa po kayong natatanggap na 10 million pesos kada buwan from the Office of the First Lady. Madam Speaker, Your Honor, PCO denies that they receive such amount from the Office of the First Lady, Your Honor. At bukod pa po dyan, di pa po tayo natatapos. Meron pa pong 10 million every month na binibigay sa PCO from the Office of the Executive Secretary. Madam Speaker, Your Honor, again, the PCO denies receiving such amount from the Office of the Executive Secretary. Meron din pong nakapagsabi sa akin na meron kayong napakalaking vault sa PCO na lalagyan ng pera. Kung ako po ba'y magpapadala ng tao ngayon dun para mag-inspect for the existence of a big vault na naglalaman at sisidlan ng pera, pwede niyo po bang i-confirm or i-deny ang existence ng vault na yon na lalagyan ng pera? Madam Speaker, Your Honor, there is a small vault for the cash section for the immediate needs, but it's not an extraordinarily big, like a bank vault type of vault, Your Honor. Kasi po, dun daw sa vault na yun, dun tinatanggap yung mga bonuses ng mga keyboard warriors, ng mga vloggers natin na who have reached a certain virality. Dun sila sumasahod. Madam Speaker, Your Honor, the vault is for the finance section, and it's again, it's not an extraordinarily big vault. It's probably in the hip area ko lang po, yung ganun, the usual ones that you can buy in the
Ace Hardware or and Sigurado, such. baka po Madam Sponsor, yung nakita nyo lang nasa first to third floor. Pag umakit kayo ng fourth floor, mas malaki yata yung vault dun. Madam Speaker, Your Honor, they deny the existence of such big vault. Yung ano lang po talaga, Your Honor, yung para sa immediate needs, cash vault lang po na for the finance section. Opo. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Kaya hindi ako naniniwalang hindi na mo problema sa pera ang PCO dahil napag-alaman ko rin, if you can confirm, nagme-maintain po tayo ng 4 na head vloggers who are receiving 75,000 pesos monthly. At yung bawat head vlogger na yon ay merong, kumbaga downline o meron siyang sinusupervise na 10 vloggers who receive about 10 to 50,000 pesos allowance depende sa kanilang performance. Would you confirm that, Madam Speaker, Madam Sponsor? Madam Speaker, Your Honor, again, the agency denies that there is an existence of end loggers who earn that much, Your Honor. Ito po kasing mga nakaraang araw, meron pong lumabas na news item na yun daw pong nanay ko di umano ay konektado sa mga diskayas. Isang report ng isang news channel. At tinignan po namin yung analytics. Talagang binuboost. Binuboost yung item na yun, yung news item na yun. Talagang funds were heavily poured on that news item. At ito naman po ay pinick up ng mga vlogger para po ipakalat ang maling istorya na yon. Kaya po naniniwala po ako na napakalaking pera ang ibinubuhos dito sa departamentong ito para kalabanin ang mga kritiko ng administrasyon. Madam Speaker, Your Honor, if I may say, ang nanay niyo po ay teacher ko nung grade 4 po ako sa Filipino, sa Marinol po. And I can vouch for Ma'am Edna's integrity, no? And yung binuboost po na napapansin nyo, hindi po galing, at least on the PCOs end, wala po talagang mga nakaganon na trabaho, gumagawa ng trabaho na hired ang PCO to boost such vlogs or to boost propaganda po, like yung sinasabi niyo po. Opo, ma'am, kayo pala ay estudyante. Pero ma'am, sana hindi kayo naiinis sa akin habang kayo ay dumedepensa sa budget ng PCO. Tayo naman po ay gumaganap lang naman sa ating tungkulin. Ayan. Kamakailan, natanong ko rin po sa committee hearing ng Public Info habang nandun ang mga opisyalis ng PCO na umiikot po ang si Yusek Claire Castro sa mga universidad natin ngayon. At meron po siyang campaign na nagngangalang Usap Tayo, Bayan Muna, na naglalayon na i-promote ang pagiging mapanuri at maging mapagmatsyag sa pagbasa ng mga social media content, maging matalino para malaman kung ito ay disinformation o kung ito ay actual facts. Madam Speaker, Your Honor, yes, we confirm that there is such program. Ito po ay part of the FOI campaign that is under the PCO, Your Honor. Humingi po ako ng copy ng module na yon, if any, pero hindi po nakatanggap ang aking opisina ng module ng Bayan Muna. Usap Tayo, Bayan Muna. Madam Speaker, Your Honor, we will send, we promise to follow up on this and we will send your office, Your Honor. Opo. Thank you, Madam Speaker. Distinguished sponsor. So, si Attorney Claire Castro po ay nagiging kampyon laban sa disinformation. Ngunit kamakailan ay nakakakitaan
si Yusek Claire Castro bilang propagandist ng ating Pangulo na parang hindi befitting para maging isang spokesperson ng Presidential Communications Office. Bigyan ko kayo ng halimbawa, yung drug testing bill ni Senator Robin Padilla. Sabi niya, napakatapang ni Yusek Claire na binansagang unconstitutional agad ang bill na ito na ipinasa sa Senado para sa drug testing. Samantalang sa ating civil service rules, merong mga requirement ang CSC para isailalim sa drug testing ang mga ordinaryong kawani ng gobyerno at mga opisyales ng mga local government units. Kung mga ordinaryong empleyado ng gobyerno ay pwedeng sumailalim sa drug testing, bakit tila baga meron tayong hinaharang na mga malalaking opisyales na mag-undergo ng drug testing? Wala naman yatang masama dito, distinguished sponsor. Your Honor, Madam Speaker, Your Honor, sasagutin po namin doon po sa anggulo nung kay Yusek Claire. Maingat po si Undersecretary Claire Castro. Kada press conference niya po ay talaga sinisiguro niya na meron siyang mga evidence-backed, mga ebidensyang dala-dala bago po siya magbitaw ng kanyang mga press conference dahil alam na alam po ng media na mafa-fact check po niya ng media to kung sinasabi niya po ay may katotohanan or mere propaganda po, Your Honor. Pero, Madam Speaker, Madam Sponsor, kung tutusin, pwede naman maging optional on the part of the President. Maaari niyang gawin ito ng malaya, di po ba? At hindi na kailangan pang magbitiw ng salita ang ating spokesperson na ang isang panukalang batas ay unconstitutional. Madam Speaker, Your Honor, are you referring, Your Honor, to, can you repeat again, Your Honor? You're referring to? Ang ibig po sabihin, Madam Sponsor, hindi po kailangan bansagan agad na unconstitutional ang panukalang ito ng ating butihing senador. Sapagkat malaya naman ang ating presidente na magsagawa ng drug testing without outrightly saying na unconstitutional kagad ito. Itong panukalang batas, pwede naman niyang paunlakan itong mungkahi ng ating senador. Madam Speaker, Your Honor, ako po ay hindi abogado, ngunit ang asawa ko ay abogado. Tinanong ko na po yan. Sa ngayon po, unconstitutional po kasi talaga ang kapag parang voluntary po ang drug testing. Hindi naman po yan parang persado na lahat kailangan mag-undergo, Your Honor. Hindi persado. If I may add, hindi rin po pinipigilan ng PCO or kahit nino man po ang pagsulong ng any member of Congress sa ganitong mga panukalang batas kung kailangan in the future, Your Honor. Ngunit sa ganong terminology, parang ating binabara na agad at dinedepensa ng ating Pangulo. Anyway, isa pa, sinabi rin po niya na ang Pangulong BBM was not the first to expose corruption in infrastructure projects. On September 3, sabi ni Yusek Claire, he hit former President Rodrigo Duterte with the criticism that VP Sara would have investigated ghost projects even during the former president's term. Pero lumalabas sa mga dating press conference ni PRRD na kinall out niya rin ang DPWH na merong rampant corruption, lalong-lalo na yung mga ghost projects. Gentle reminder for distinguished colleague from Sagip Party List, please wind up. Madam Chair, napansin ko po yung oras ko na habang sumasagot po ang Madam Sponsor, hindi po humihinto yung oras ko. May I request for a 5-minute extension kasi hindi po humihinto yung oras ko. Based on our rules, the answer of the sponsor is included in the time allotted. We have 3 more interpellators, and we have 4 more agencies. With the indulgence of our good colleague, we have given you 32 minutes
and 24 seconds. Madam, The distinguished gentleman is given an extension of 1 minute. Please proceed. Madam Speaker, yung pong ating kasama, si Honorable Tino, naka 37 minutes po. Bawat ahensya. Sana naman po mabigyan lang ako ng kahit 5 minuto. With your kind indulgence, Madam Speaker. With the indulgence of our colleagues from the minority and the majority, we are giving you an additional 2 minutes extension. Please Thank you po. proceed. Let me just wind up with a manifestation. Ngayon po lumalabas na nagkakaroon ng optics versus reality. Ang nagiging pangunahing trabaho na lang ng PCO ay pabanguhin ang imahe ng ating administrasyon sa gitna ng mga iskandalo na talagang nakakarimaryo kung tutusin. At hindi ko alam kung nagiging epektibo sila sa kanilang mandato para depensa ng ating Pangulo. Kung matatandaan nyo, nung nakaraang eleksyon, 4 lang yata na administration candidates ang nanalo. Ito ay isang testamento na mukhang hindi epektibo ang ginagawa ng PCO sa pagpapabango ng imahen ng ating administrasyon, partikular na ng ating Pangulo. Madam Speaker, Your Honor, rinireport din po ng PCO ang lahat po ng available help, lahat ng programa na pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan. Hindi lang naman po mere pagpapabango ng ating Pangulo ang ginagawa ng PCO. Also, ang IBC 13, which is one of the government corporations attached to PCO, Congress TV po, nagde-deliver po ng live ng mga hearings. So wala po yun editorializing. Yun po ay hinahatid live. Wala hong putol. So kaano ho ang nangyayari sa mga committee hearings sa Kongreso, sa mga budget hearings, yun po ay hinahatid live. So wala pong pinapabango doon or wala pong specific na pinapakita. Lahat po yun ay delivered live. Ganun din po sa Pangulo, ganun din po ang hinahatid po ng PCO. Your Honor. Thank you, Madam Sponsor. Nanalo po ang ating Pangulo primarily through marketing genius, through social media. Yan po ang kanyang sinasabi na nagpanalo sa kanya, ang social media. Ngunit, hindi naman pwedeng puro social media na lang. Hindi naman natin pwedeng gamitin ang social media para pagtakpan ang mga kamalian ng ating gobyerno. Kung mahusay sana ang pamumuno ng ating gobyerno, hindi na natin kailangan sanang gumastos ng napakalaki sa social media para ipagtanggol ang administrasyon na ito. Yun nga pong ating dating Pangulo na si Pangulong Duterte, ang mismong taong bayan na ang nagtatanggol sa kanya. Hindi niya na kailangan mag-hire ng mga napakaraming trolls at keyboard warriors. Mismo mga tao na mismo ang nagtatanggol sa kanya. Hindi na kailangan maglaan tayo ng artificial na magtatanggol sa ating pamahalaan. Madam Speaker, Congressman Marcoleta, please wind up. Madam Speaker, And Madam Speaker, Your Honor, first of all, we affirm that there are no keyboard warriors under the job description of PCO. Wala pong gano'n na naka-hire ngayon. And also, may mga survey po tayo na sinasabing solid surveys po from SWS na talagang tumaas po ang rating ng Pangulo. Hindi lang po yan via mga social media. Meron po yan talagang nakasulat po na mga surveys from SWS na talagang, kumbaga, true to life surveys po, Your Honor. thank you, Private Madam survey. Sponsor. Ngunit, paumanhin nyo na po, pero hindi na ako naniniwala sa survey. Kasi si Daddy po, number 24 sa survey. Anyway, let me end my interpellation to continually object to the proposals of the PCO proper, finding that it has not sufficiently shown prudent and wise spending in the past fiscal year. Again, I respectfully recommend that the budget of the PCO proper be reduced
in favor of the other attached agencies. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much, Congressman Speaker, Madam Marcoleta. Sponsor. We take note of